sa puwet ng Marcos ang Duterte. Pagkatapos noon, sinubo naman ng Nishaw ng mga camping. Diba? That's the only way that I can say it. Tapos hindi pa nag-inima yung mga Duterte. Pros and cons ng sovereign guarantee. Ito pala, kailangan nating mabasa yung sovereign guarantee contract. Kasi ito pala na, so when guarantees are called, often there is not ready funding for them in the current budget. True. These problems are magnified when a government gives guarantees to multiple projects. An economic crisis triggers the payment provision. Right. Baka di ba yun? So pag walang bumibili ng buyer, economic crisis na. Meron kang low demand. Yun ang mag-trigger. So actually, Bex, ito na yun. Ito na yun. Yan. Ang kukunan ng loan ng mga contractors, hindi mga private banks. Hindi government financial institutions. Shit. Wala ba say ang Senate sa 1.65 to 4 trillion sovereign guarantee sa mga contractors ng public housing? This is a house bubble that will explode and the government will pay this cost. Kawawa next admin dyan. Tama. Actually, wala na siyang pakialam doon. Basta ang kailangan lang niya is meron siyang panampal sa atin na, nakapagtayo ako ng 2 million, pero kayo nagbayad niyan. Pero hindi siya profitable. Laki yung mga pictures. Ayan. Diba? Galing ko sa page ni Papi Mark. Ayan. Yan grabe, no? Diba? Mas malaki pa yung ulo ni, mas malaki pa yung ulo ni Joke Frasco kaysa sa mga, nakupal yan. Grabe, no? Aside from that, ayan, meron pa dito si Jude Asidre. Tsaka si Martin. Romualdez sa kabila. Diyos ko. Diba? Mas malaki. Life size! Tangin na! Life size talaga, Duke! Tangin na yan. Joey, pag nakita mo yung bus niya, talagang halos sa buong likuran ng isang tourist bus, nandun yung mukha niya. Blinak out pa nga yung rear windshield dun eh. True. Grabe, no? But I mean, Apple politics is back with the vengeance. No? Talaga. Yung akala natin, nag-graduate na tayo doon ng panahon ni PRRD. Akala natin tapos na tayo dyan na parang, siguro hindi na babalik ang kakapalan ng mukha nitong mga to dahil hindi na babalik ang mga kakapalan ng mukha nito dahil ang pangalan nito, nahiya na, naubos na. I mean, we grew as a nation na hindi na katanggap-tanggap tong mga ganitong bagay. Right. And then you have Duke Frasco leading the second coming of Epolitico. Diyos me. Leading the charge. Leading the charge of the new breed of Epolitico. Kasi yung bigas niya, nandun din, ganyan kalaking mukha niya eh. Tinalo si Mr. Speaker. Si Mr. Speaker, pangalan lang. Si Deputy Speaker, mukha niya talaga. Diyos me. I mean, eto, usapang matino, Duke Frasco. Usapang matino. Ano to? Saan galing to? Sa bulsa mo? Yung ganitong klase, itong mga pinamimigay mo na to, yung mga Frasco sardines. Hey. Okay. Wala si Joey? Nangyari sa akin. Ayun. Ano nangyari sa akin? Grabe, kinakausap pa lang kita ng seryoso, Dok, ha? Grabe.
Ba yan, sensitive? Sensitive masyado. Sensitive. Ayan, tutuloy natin, Duke. Itutuloy natin. Magkalinawan tayo. Itong mga meron kang starter kit, di ba, Kuyang Ibi? Yan. Oo, meron kang starter kit eh. Magkalinawan lang tayo. Yung mga pinamimigay mo, yung mga ganyan mo, galing sa bulsa mo yan? Ano yan? Galing sa kita ng titays? Sige tama, nga. no? Sige nga. Seryoso ka na di ba? Kasi yun yung excuse niya when he was called out dun sa bus, yung niya, yung libreng sakay niya. Personal daw. Sabi niya personal daw niya yun. Personal daw niya yun. Diba? Yan. So, ibig sabihin, ito, frasco sardines mo, itong ano ba tong... Bigas yan. Bigas. 3-in-1. At saka itong... Mitrol. Ano to? Rosquillos? Titays Mitrol tsaka Rosquillos. Titays Rosquillos yan. Rosquillos and then itong water bottle mo. Galing yan sa ano? Galing yan sa bulsa mo? Hindi mo pera yan. I'm very, very sure hindi mo pera yan. Meron pang isa dyan, Joey. Yung bus niya. Bus tsaka yung food truck niya. Kasunod dyan. Sa post na yan. Pinost ko din. Yan yung bigas eh. Eto, teka. Balikan natin yung... Ito. Ayan. Ayan, Kuyang, no? Ayan, si Kuyang naman ang nagurgur. Siya ay nag-freeze. Ayan. Ano yan? Parang alay sa Hungry Ghost. Sabi, Diyos me. Masyadong epal. I mean, parang... is the Liloan of Cebu? People of Liloan, Cebu agree to this? Diba parang kadiri, sobrang kadiri. Now ko lang nalaman, pera pala ni Frasco, binili niyan lahat, ang kapal ng mukha. Sabi, well, yun yung claim niya. Yun yung claim niya. Na pera daw niya yung pinambili niya na yun. Kaso ang tanong, paano kami makakasigurado na pera mo yan? Diba? Paano kami makakasigurado na hi, shout out kay Reynan Ramos. Hello, hello. Ayan. At naalala ko tuloy, meron akong kwentong barangay. Ayan. Marami kaming kwentong barangay eh. Ako na naman ang nagurgur. Ikaw naman ang nagurgur. Meron akong kwentong barangay tungkol sa Encantadia. Mamaya, malupit-lupit to na kwentuhan. Ayun. Oy, Ate B, huwag mong ikwento ha. Oo. Ikukwento ko yung may kukwento akong kwentong barangay. Sige, kwento mo. Basta bahala na lang kayo kung paano nyo iintindihin mamaya. Pero juicy yon, super juicy yon. Ayun. Nakakaloka. Kuyang, how do people of Liloan react to this? Yung mga ganyang klaseng... Manhid na. It's a part of their existence na para bang you can never go wrong with Duke and Cristina Frasco. As it stands, no? They are safe politically dito sa Liloan. There is no credible opposition. At ang nakakalungkot na Joey, kaya nga talagang sukang-suka ako sa mga pinagagawa nila dito kasi kasi nga na-overthrow ni Duke Frasco yung mga Durano, no? Yung political dynasty dito sa 5th District for 50 or so years, no? Tapos sila naman ang nag-create ng dynasty ngayon, no? Ang kasalukuyang mayor is first cousin ni Duke Frasco, yung nag-fill ng slot na bakante
Yung kapatid naman, in-appoint nila, yung kapatid ni Duke Frasco. Si Margo Frasco, no? Kapatid niya yun, kabago-bago lang, 2 weeks ago, in-appoint ni Gwen Garcia, no? Because she was one of those people responsible for the technical glitch doon sa Pasigarbo sa Sugbo last year. Na wala si Madam Gog. Oo. So, pero tinanggal siya doon as consultant to the province for theater and performing arts, blah blah blah. Ngayon naging counselor na dito sa Liloan. So talagang gusto na nilang panindigan yung pagmamay-ari nila sa aming town. Oh, yan no. Ayan. Yan yung sinasabi mo eh. Oo, meron pa yan. Oh. Is that... Yan yung crush na crush ni Tipi. Crush ni Tipi yan eh. Again, babalik ako una sa lahat, binabati ko ang lahat ng mga nanonood ngayon ng Jody Vive Live. I am now here somewhere in Luzon, fresh na fresh. Seryoso? Yes. Talaga ba? Really? Yes. Bakit ko naman kayo? Hello? Hello? Bakit ka naman kayo parang, yes! Yes! Bakit ko naman kayo bubulahin? I am somewhere in Luzon. Hello sa mga nasa Luzon. Bakit mo kayo bubulahin? Lagi mo nga kang binobola. Nasa China ka, Tessas. Nasa Luzon nga ako, somewhere in Luzon. Hindi niyo ba nakita yung pinost ko kanina? Oh. Gano'n ka kanina yan? Hindi ko pa nakita. That was like 2 hours ago. Ang alin doon? Yeah. I am somewhere near an EDCA site. Ganon. Oh. Parang Ortigas area to. Diba? Seryoso ba to? Tara, ano ba? Tara dito sa Davao. Diba? Kung bakit ako nandito sa Luzon, it's my own business and not yours. Anyway, nakakaloka to. Parang babalik ako dun sa sinabi ko before, no? Sa dati nating live na, it's matatapos na ang first quarter of the 21st century in a few months. Right. Tapos may ganito pa ring mga gimmick. Parang, oo nga eh. Bex, 21st century na ha? Bex, may flying cars na. Let me just remind everyone na may flying cars na. And eto pa rin sila. Ganto pa rin ang politika natin. Tangina, nakakahiya. Sabi daw Chekwa yung plate number. Paano mo nabasa yung plate number? Wala nga nababasang plate number. Chusera. Anyway. Yung scaffold na yun, parang scaffold sa ano yun eh, sa Ortigas area. Sakrat! So, ano yan? Yan lang masasabi ko dyan na parang matatapos na po ang 21st century. Matatapos na po ang first quarter of 21st century. Yung mga karamihan po dito, yung mga magulang po natin ay matitegi na or nategi na. At namatay po sila at mamamatay po sila. Ganyan pa rin po ang mga politiko sa Pilipinas. Right. True. Ito na ang bagong Pilipinas group. Oo. Si Professor Xiao Chua nga nakipag-selfie. Kaya kadiri yun. Kadiri yung si Xiao Chua. Yung parang, di ba gumawa ka pa nung movie na Ninoy? Di ba ikaw pa yung consultant nung Ninoy na nakita kayo kay Direk Larry eh.
Kasi nga like bygones be bygones. Ito, tangina. Ang problema sa plunder, di natin maramdaman na ninakawan tayo. So maraming tao nakikita lang yung proyekto ni Marcos. Marami ang hindi nakaranas, kaya ang tingin lang nila ay yun lang nakita nila. Yung pangyayari sa mga biktima ay hindi mo pwedeng i-invalidate dahil lang hindi nangyari sa'yo. September 21, 2020. Actually, pwede ko itong i-quote ngayon, no? Papalit ako lang ng date. Si plunder, di natin nararamdaman na ninakawalan tayo sa marami tao nakakita lang yung mga proyekto ni BBM at ni Lisa. Marami ang hindi nakaranas, kaya ang tingin lang nila, ayun lang nakita nila. Parang, alam mo ganito lang yan. Hindi natin pwedeng i-quote to kasi meron ka ba nakitang proyekto ni Lisa at saka ni BBM? Meron. Ano? Yung Esplanade. Kadiwa. Sa tayo ng Pasig. Kadiwa. Kadiwa. Pasig, bigyang buhay muli. Saka concerts, yung mga pa-concerts, project yun, be. Maraming tao nakakita lang ng proyekto ni Lisa at ni BBM. Marami ang hindi nakaranas, kaya ang tingin lang nila ay yun lang ang nakita nila. Yung mga nangyari sa biktima ay di mo pwedeng i-invalidate. At ang biktima ngayon, yung mga KOJC, Pastor Kibuloy, Inday Sara. Oo, kaya magandang quote yan, no? Kasi quotable quote yan, alam mo itong problema, no? Kanino ba akong kakamping may respeto? Actually, hindi ko alam, no? Siguro, ewan ko, kasi wala akong, naguguluhan ako. Si Atty. Beng, si Madam Beng. At si Madam Beng consistent siya, no? Yes. Consistent si bakla siya, Atty. Beng. Siguro ang may respeto ako na talagang opposition. Wala na kasi. Siguro kung si Walden Bello, mag-yes. Siguro si Walden Bello, kahit minsan may compact siya, no? Pero, eto, parang, alam mo yun, parang, hindi to woke. Parang, this is, ewan ko, I'm sorry for being very graphic and brutal, but ito lang ang nakikita kong tamang description sa kanila. Tinira sa puwet ng mga Marcoses ang mga Duterte. Itong mga kakamping, pagkatapos tirahin sa puwet ang mga Duterte, hinada nila ang Marcoses. Ganun sila kadumi. Nagets nyo? Right. Nagets nyo? So sorry for being too graphic, pero ganun yun. Pagkatapos silang tirahin sa puwet yung mga Duterte, itong mga pink, itong mga yung mga kakamping sinubo naman nila yung titi ng mga Marcos. So tinira sa puwet ng Marcos ang Duterte. Pagkatapos noon, sinubo naman ng Nishaw ng mga camping. Diba? That's the only way that I can say it. Tapos hindi pa nag-inima yung mga Duterte. Nag-gets ninyo? Asan yung selfie, Joey? Asan yung selfie? Ito na. So, that was 2020, no? Ito, June 27, dyan sa National Museum din nangyari yung isang protesta laban sa Marcos regime noong 1970. Magandang kaibigan ang kasaysayan para makita natin, matuto tayo mula dito. Tangina, no? Matuto tayo. And the better way to actually redeem the name of the Marcoses kung gusto nila is not to revise history but to learn from history and to do good. Yun ang pinakamagandang pwede nilang gawin sa kanilang administrasyon. So to do good, no?
Okay. Hindi, actually, doing good na yan sa kanila, yung ginagawa ng BBM sa mga Duterte. That's doing good already for them. Kasi nga, galit na galit talaga sila sa mga Duterte. So, if it takes for a Marcos to do that, they're on board. They're on board on that. Actually, patatawarin na nila ang kinalimutan na nga Nuelte. Oo. Tama. Wala nang problema si Xiao Chua sa ano eh. Wala nang problema dyan. The enemy of my enemy is my friend. Sa tingin mo, may pakialam pa sila sa ill-gotten wealth? Wala na. Actually, makukuha na yan ni Bibi yung pagkatapos niya, no? At least a significant portion of that. Do you think itong mga to may pakialam? Wala na, kasi bet na nila yan yung pag-uusig ng Marcos. So wala na silang pakialam dun sa kung ilang multi-billion dollar I just ang tawag ko dyan is how to publicly display or how to eat in public your own vomit. Diba? Taray. And these are the people na yung very supportive din do sa mga public humiliation na ginagawa sa mga Marcoses noon. 'Di ba? Diba nung wala pa sa pwesto yung mga Marcoses, itong mga to, 'di ba yung parang yung pinahiya, 'di ba before yung alam mo yun yung meron parang eksena si Irene Marcos noon na sinigaw-sigawan siya ng mga aktivista sa UP. Yung mga ganon. This kind of people, they fully support that eh. O pagkatapos ngayon, eto na, 'di ba? Sadali lang babalik lang tayo dun sa sovereign guarantee kasi nire-research ko yung pros and cons ng sovereign guarantee. Ito pala, kailangan nating mabasa yung sovereign guarantee contract kasi ito pala na so when guarantees are called, often there is not ready funding for them in the current budget. True. These problems are magnified when a government gives guarantees to multiple projects. An economic crisis triggers the payment provision. Right. Di ba yun? So pag walang bumibili ng buyer, economic crisis na. Meron kang low demand. Yun ang magti-trigger. So actually, Bex, ito na yon. Ito na yon. Yan na nga. Kasi they are guaranteed payment even without buyers. Grabe sila no? The government is not guaranteeing buyers. The government itself is guaranteeing payment even without takers. So, magiging white elephants na naman yan. It's going to be ghost houses talaga. I'm pretty sure of that. Kasi yung development nga nung panahon ni yung mga inoccupy na bahay ng kadamay, di ba? Yung mga houses na binigay sa supposedly sa uniform personnel nga yun, yung housing na binigay na hindi natira ng uniform personnel. Ay, may mga may-ari na yun. May mga nag-avail na nun, may mga may-ari na distribute na yun, hindi nga tiniran. Much more pa itong mga housing na gusto nilang gawin na ibibenta. Diba? Who's going to occupy that? Sige nga. Kaya kailangan makita natin yung exact provision ng sovereign guarantee na to. Tama. Kasi yung yung sinasabi nilang structure. So kailangan only to make projects bankable. Ganon, parang we need to read the contract. Tama. Kasi yung qualification of a certain project to be a part of a sovereign guarantee, dapat makita natin. Kasi hindi naman pwede na lahat na lang ng project basta dineclare na low cost, automatic naka-sovereign guarantee, 'di ba? Kasi if the government is judicious in putting out sovereign guarantees, dapat may criteria yung each project. At ito ito may yung pinakamalala, no? Kasi another risk kasi nito is ang kukunan ng loan ng mga contractors, hindi mga private
Banks. Hindi government financial institutions. Shit. So, kung kaibigan mo to, kasi pag private, may matindi ang due diligence yan, workable yung project, ganyan. Pag sa public sila kakuha, mga kaibigan mo yan eh. So, wala nang due diligence. Kasi, ang goal talaga, magtayo sila for the sake of patupad yung pangarap ni BBM, regardless of whether it is profitable or not. And Sasa, take note, the beneficiary of this sovereign guarantee are already identified, which is 53 contractors currently building the 4PH projects. Identified na sila. So, ano ba i-due diligence? So it's already ongoing. So it's already ongoing projects. So wala nang due diligence. So wala nang due diligence. Oo. Holy fucking shit. Kaya nga, meron akong tinext, no? Ito ang text ko, no? Meron akong tinext, sabi ko, wala ba say ang Senate sa 1.65 to 4 trillion sovereign guarantee sa mga contractors ng public housing? This is a house bubble that will explode and the government will pay this cost. Kawawa next admin dyan. Tama. Actually, wala siyang pakialam. Wala na siyang pakialam doon. Basta ang kailangan lang niya is meron siyang panampal sa atin na, nakapagtayo ako ng 2 million, pero kayo nagbayad niyan. Pero hindi siya profitable. Is this even constitutional? Because issuing sovereign guarantees, I think, infringes on provisions in the Constitution. There are only specific requirements for the government to issue sovereign guarantees. But the sovereign guarantee is an executive act. It's an executive act. Yeah, but it's I think it's outlined. There's an outline there doon sa sa ewan ko kung anong provision yan sa Constitution eh. Kasi nga yung sovereign guarantee lang naman is limited to the issuance of debt of government, like government bonds and government and parang tingin ko kuyang well, it's not prudent to really engage in such transactions. Tama. But I don't think the president is prohibited in doing so. I think that's the reason why, di ba, kaya nga nila tinira-tira nun dati si ERAP, because he doesn't want to agree. So that's one of the reason why EO lang ba yan? EO lang? I think it should, kasi executive act nga lang siya if the president, after all, it is the president's duty to look for money to fund all the government projects. Right. So if the opposite of that, that is his power. Ang hindi minention doon is yung kung ikaw ang may karapatan na maghanap ng budget para gastusin sa mga project, ikaw rin ang may karapatan na mag-guarantee doon sa mga project na gusto mong tustusan, whether may pera o wala, or whether So it is part of it is part of the power of the president. So ang question talaga really is yung propriety ng ganong klaseng transaction. Kaya ako, for me, of course they can do it. Ang tanong, is it proper? Diba? Yes, is it proper? Kasi ang dami kasing implications niyan. Number one is the housing bubble na pinoint out ni Sas. Number two, if all of those projects, if lahat ng 1.6 something trillion sovereign guarantee ay ma-trigger sa isang taon, that's 20% of your budget already done for. Well, naman kasi siya, it's a contingent liability, no? It doesn't appear on the balance sheet ng estado. Pero ang kasi doon, kailangan natin makita kung ano magti-trigger ng sovereign guarantee. Well, yes. Yeah. Usually, yung sabi ni Joey, kung walang bumili. Right. Bakit naman natin yung mga di ba, anong status ng mga low-cost housing ngayon ng mga private developers? Wala nga bumibili. Hindi siya sellable. Hindi siya sellable. Kasi unang-una,
tapos ano to, low cost pa to sa better locations ha. Low cost housing to, commercial low cost housing pa to sa mga better locations. Yung low cost housing ng 4PH, hindi ito yung hindi ito yung located sa mga prime at sa mga attractive locations. Or yung mga maganda yung connectivity in terms of transportation, no, or distance, no. Kaya nagiging low cost siya dahil nga siguro doon sa location component, 'di ba? Kasi one of the main factors for the pricing of a real estate project is the location, because the nearer to the urban area the location is, the more expensive it is. Ayun. So sabi ni if it is highly disadvantageous to the government, it should be declared unconstitutional or onerous contract. Yeah, I think it's going to be declared onerous pagka ganon, yung pagka sobrang disadvantageous to the government. But I don't think it's going to be parang hindi yung constitutionality yung madadali doon. Yung fact that it is so disadvantageous to the government, maybe it can be, kapag natuloy yan, it can be questioned based on that. Well, I'll leave it to the lawyers to discuss it. Tama. But tingin ko, pag pinasok yun ng presidente, on its surface, kasi part ng power niya yun can it be questioned? I think it can be questioned. Like, for example, yung it is patently disadvantageous to the government, hindi naman stop ang government sa mga actions So definitely pwede yung questionin. Ganon. Right. Pero yun na nga, Joey, dagdag to, balikan ko yung sabi mo, the question now is the propriety of such action. Yeah, yun. So, yun siya pwede siyang questionin na, ano ba yan, ang tawag dito, it should be justified. Onerous, it should be justified by the housing department and I think Bureau of Treasury ba yan, or DOF. They should justify it na bakit nila pinopose yung sovereign guarantee dyan. Ako if there is a high demand and talagang willing to pay yung mga tao, may pre-selling, di ba? May mga pre-selling na okay, ganito, ibibenta na may pre-selling, do your down payment. Sa'yo na yan, meron ka na guaranteed buyers. Right. Pero wala na talagang guaranteed buyers. Kaya may sovereign guarantee. Because of uncertainty. Diba? So, patay yan. Can you imagine? Ano yung ina-expect nilang risk dyan? Dun sa 1.26 trillion. Magkano dyan babayaran ng Pilipinas? Can you imagine if it would even be 500 billion? Tama. Yes. Wow. Pero may income. Ay, nako. This is dodgy. Sama-sama tayong babangon muli talaga to. Scandalous. This is very scandalous, ha? Scandalous. Kadiri talaga. Sobrang kadiri. Ayun. Was going to declare these contracts as onerous, appliance SC. Yun nga Sa totoo lang, nakakatakot na rin yung judiciary natin ngayon Parang a lot of them were, yung parang sunod-sunod na yung mga questionable decisions ng judiciary. Sobrang sunod-sunod na yung Remember yung, yung una, yung sobrang questionable is yung, kasi yung kay Remulla kasi that's just one case nung una absuelto yung anak ni absuelto yung anak ni Boying. Sige, okay, fine. Maybe they lawyered up, magaling yung lawyer, nalusutan do sa procedure, kaya naisalba yung anak ni Boying Remulla. Siguro sabihin na natin na it's not an evidence against a very subservient judiciary. Pero yung kaya kay JM, bigla na lang nagkaroon ng decision yung kaso niya doon sa convicted siya, ganyan. Remember yung sa kaso ni
ang tawag dito yung sa kaso ni Sec Mabel, yung kino-question niya yung pag-remove sa kanya. Natalo siya dun sa RTC eh. Natalo siya sa RTC. And the decision of RTC is reflective, the decision of RTC reflects the argument of E.S. Bersamin. Kung paano niya inaddress yung issue ng pag-remove kay Sec Mabel sa Minda, yun din yung argument nung RTC judge doon sa kaso niya. And it was decided very, very quick. So, yung mga ganito, kay ano pa ba yung mga... Nag-MR ba si Sec Mabel? Nag-MR siya doon sa decision? Inakyat niya sa Court of Appeals. Nag-appeal na ngayon siya? Pero sa Court of Appeals, wala pang action. Ganon. Tapos, what they did to Pastor Kibuloy, yung mga, diba? Yung mga ganitong So, ayun, parang, nakakatakot. Parang, it's really scary kapag yung parang makikita mo na yung mga very obvious badges of corruption nasa judiciary na eh. Kasi supposedly yan na yung arbiter of truth dapat di ba? Ayun. The last bastion of our democracy. Ayun. If ganyan ba hindi na sound ang judiciary, pwede bang papasukin ng ICC? ICC ba ang admin na ito? Hindi kasi ang ICC lang naman 'yan. Ang tawag dito, hindi naman 'yan mag-aakas sa replacement of your judiciary. They can only try certain crimes. Oo, saka hindi na po tayo member ng ICC. Bakit po papapasukin for BBM? Ito kay mga Duterte supporters, if you want to solve the problem of your country, solve it by yourself. Why are you inviting other foreigners? Take the matters in your hand. Stand on your own 2 feet. Ang mga may kaya lang din ang makikinabang niyan. Sila ang bibili ng bulto ng mga units, tataas ang rental market and second-hand owner market, and that will trigger the bubble to burst. Yun. Plausible. Kasi parang walang bibili? O sige, wholesale buy namin to. Yes. Tapos i-develop nila yung, tapos papasok yung real developer. Speculation yan. Oo. Papasok yung mga real developer, tatayuan nila ng mall, yung mga malalapit sa mga low-cost housing, in order to increase the value of those houses, which they bought at a very, very cheap price. And astronomical income thereafter. I can already see the Emerald. Yung isa sa mga projects dyan ni Acuzar, alam niyo yung mga dumadaan dyan sa South Super Highway, yung papunta Makati, yung malapit yung corner ng Quirino sa kanang yung corner ng Quirino Avenue and alam mo yung Mami Laika, yung papuntang Makati, corner ng Quirino Avenue and yung Hilera na yun. Diyos ko, Lord. Panahon ni Erap yun eh. Kasi halimbawa, mag-trigger yung sovereign guarantee, tapos babayaran ng gobyerno ang developer. So technically, it will be owned by the government now. Diba? So tapos walang buyer at may mag-offer sa government na i-wholesale nila, no? At ayun na nga, sa mababang presyo. So, yun, parang yan, very plausible. Sa builders.